Ang larong ipinagbabawal. Sa oras ng katahimikan, huwag kang lilingon. Sa oras ng dasal, huwag kang gagalaw. At kung mata mo'y magdilim, huwag kang sisigaw. Ito ang mga salitang nakaukit sa luma at naninilaw na papel na natagpuan ni Clarice sa isang lumang baul ng kanyang lola sa probinsya ng San Bartolome, Capiz. Isang baryong tahimik at malayo sa kabiasnan, ngunit puno ng mga misteryo at kababalagan. Isang lugar na tila hindi sinasadyang mabura sa mapa at para bang piniling limutin na ng panahon. Taong 2023 nang bumalik si Clarice. Isa lang 23 taong gulang na nurse mula sa Maynila. Sa kanilang ancestral house para bisitahin ng kanyang lola na si Apong Miling na ngayon ay 90 taong gulang na. Byuda na at halos hindi na makalakad. Si Apong Miling ay kilala sa baryo bilang albularyo at tagapangalaga ng mga lihim ng kanilang angkan. Mag-ingat ka sa Semana Santa, Iha. Babala ng matanda habang pinupunasan ng mga halamang gamot sa veranda. Bakit po, Pong? Tanong ni Clarice habang inaayos sa mga dalang gamit. May mga larong hindi dapat sinasali. Mga larong hindi para sa atin. Napabuntong hininga si Clarice sa matandang tila biglang nagbago ang anyo. Ang mga matay tila malalim ang pinanggagalingan ng takot at pag-aalala. Hindi na siya nagtanong pa. Miyerkules Santo, habang naglilinis si Clarice sa lumang kwarto ng kanyang yumaong tiyahin, napansin niya ang isang papel na nakatiklop sa loob ng kahoy na kahon. Nakasulat sa lumang Tagalog. Ang larong tagpo ng 4. Isinasagawa lamang tuwing Semana Santa. Isang laro ng pananampalataya, ng dilim at ang katotohanan. Nilaki pa nito ng mga tagubilin. Una, dapat ay 4 ang kalahok. 2, dapat ay isagawa sa isang lugar na banal, ngunit inabando na. 3, dapat ay may dalang kandila, itim na panyo at rosaryo. Ang 4, dapat ay matapos bago magtugtog ang kampana ng alas 12 ng hating gabi sa Biyernes Santo. Nakakilabot ang tono ng mga tagubilin. Ngunit sa likod ng takot ay naroon ang matinding kuryosidad. Sa hindi malamang dahilan, nais ni Clarice malaman kung totoo ba ang larong ito. Kasamang 3 kababata, sina Miko, Ella at Jerome, nagdesisyon silang subukan ng laro. Sa itong challenge na balak nilang i-document para sa YouTube. Dala ng uso ang paranormal na content. Kung totoo man to, may hits tayo. Sabay tawa ni Miko habang hawak ang camera. Biyernes Santo, gabi. Ang napiling lugar, ang dating kumbento ng mga madre na iniwan matapos masunog ang kalahating to noong dekada 60. Ayon sa matatanda, may mga hindi matahimik na kaluluwa roon. Tumayo silang 4 sa gitna ng abandonadong chapel. Isang altar na sirang-sira, mga rebultong natanggalan ng ulo, at kandilang walang sindi ang bumungad sa kanila. Nagsimula ang laro. Unang hakbang, pag-ikot sa altar habang nakapikit at may hawak na kandila. Habang paikot ang 4, sabay nilang binibigkas ang orasyon na nakasulat sa papel. Hangin ang unang dumapo. Bumigat ang paligid. Biglang namatay ang ilaw ng camera kahit fully charged. Pre, joke mo ba to?
Tanong ni Jerome, nanginginig. Hindi sumagot si Miko. Si Ella naman ay napasigaw. May humawak sa buko. Napalingon silang lahat. Ngunit walang ibang tao. Kalawang hakbang. Itinali ang itim na panyo sa mata ng isa't isa. Habang walang nakakita, may bumubulong sa tenga ng bawat isa. Anak ng dilim, bakit mo kami ginising? Tapos na ang pananahimik. Isa-isa silang nanginginig. Ngunit sa kabila ng takot, nagpatuloy sila. Tatlong hakbang. Magdasal ng isang ama namin pabaliktad. Dito, nagsimula ang tunay na bangungot. Sa dilim ng lumang kumbento, habang binibikas nila ang ama namin ng pabaliktad, isa-isang bumigat ang kanilang mga katawan. Si Clarice, kahit pilit na pinipigilan ng takot, ay ramdam ang malamig na hangin na parang gumagapang sa kanyang batok. Tila ba may mga matang nakamasid sa kanila mula sa bawat sulok ng abandonadong lugar. Nang matapos ang panalangin, biglang nagliyab ang kandilang hawak ni Jerome. Ngunit hindi sa kulay dilaw, kundi kulay itim. Napatras si Ella. Napapili si Miko. Si Clarice ay napapikit sa rosaryong nakasabit sa leg. Wala sa tagubilin nito, bulong ni Miko. Bago pa man sila makagalaw, may boses na dumaan sa hangin. Isa, dalawa, tatlo. Biglang nagsara ang mga pinto ng chapel. Umaginit ang hangin. Isa-isang namatay ang kandila ng tatlo malibang kay Jerome, na nakatayo pa rin habang nagliliyab. Ikaapat, sabi ng boses. Nagkatitikan sila. Lumingon si Clarice kay Jerome at doon niya napansin ang hindi may paliwanag na anyo ng kanyang kaibigan. Nagluluwa ang kanyang mga mata, pero ang mga luha ay dugo. Napasigaw si Ella at nabilis na lumapit kay Jerome. Ngunit bago pa man siya makalapit, tumalsik siya sa hangin na parang hinampas ng hindi nakikitang puwersa. Sumalpok siya sa lumang pader na nawalan ng malay. Ella! Sigaw ni Clarice sabay lapit. Ngunit si Jerome ay nagsalita. Ngunit hindi iyon ang boses ni Jerome. Ang huling tagpo ay nabuksan. Bumalik ang mga salita sa isip ni Clarice. Dapat ay matapos bago magtugtog ang kampana ng alas 12 ng hating gabi sa Biyernes Santo. Napatingin siya sa orasan. 11:53 p.m. May 7 minuto pa. Miko! Miko! Kailangan natin siyang labanan! Sigaw ni Clarice. Ngunit si Miko, hawak ang rosaryo, ay tila nawala na ng lakas. Nakaluhod dito, nanginginig. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Ang pananampalataya ay hindi laruan. Bulong ng nilalang kay Clarice. Sa isang iglap, lumapit ito sa kanya. At naramdaman niya ang matinding bigat. Parang pinipiga ang kanyang puso mula sa loob. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na sumiklab mula sa kanyang rosaryo. Mainit, maliwanag, tila ba isang apoy ng banal na lakas. Dasal, Clarice, sabi ng tinig sa kanyang isip. Dasal. Sa huling 6 na minuto, si Clarice ay buong pusong nagdasal ng Aba Ginoong Maria habang hawak ang rosaryo. Habang umiikot sa chapel, lumalaban sa puwersang pilit silang binubura. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalan. Sa bawat bigkas ng dasal,
Tila ba humihina ang nilalang sa katawan ni Jerome. Ngunit lalong bumigat ang hangin. Lalo itong lumalaban. Napasigaw si Jerome o ang nilalang sa kanya. Ang pananampalataya ay hindi sapat. Ngunit bigla ring lumapit si Miko. Buo na ang loob. Hawak ang putol na krusipiyong nakita niya sa altar. Hindi mo kami pag-ari. Tinarak niya ito sa sahig. Sa mismong gitna ng sagradong bilog na ginamit nila sa laro. Lumigwas ang isang malakas na alon ng hangin. 12:00 eksakto ng umaga. Tumunog ang kampana ng simbahan. 12 beses. Bawat tunog ay parang palakol na pumupunit sa hangin. Dong, ang dilim ay nabiyak. Dong, ang liwanag ay lumusot sa bubong ng chapel. Dong, ang nilalang sa katawan ni Jerome ay sumigaw ng hubod lakas. Hindi bilang tao, kundi bilang isang nilalang na pinalaya sa bundong ibabaw. Hindi pa ito ang wakas. Dong, bigla itong naglaho. Bumagsak si Jerome. Walang malay ngunit buhay. Si Ella ay nagising. Si Miko ay tulala pa rin, ngunit buo ang loob. Lumapit si Clarice sa gitna ng chapel. Bitbit pa rin ang kanyang rosaryo. Pinagmasdan ang paligid. Tahimik na muli ang lugar. Wala ng boses. Wala ng dilim. Isang papel ang daan-daang bumagsak mula sa altar. Sa papel ay nakasulat, ang larong ito ay hindi natatapos sa pagbawakas ng oras, kundi sa pananatili ng pananampalataya pagkatapos ng dilim. Nagkatitikan silang apat. Wala ni isa nagsalita. Alam nilang may nabuksan silang hindi dapat. Isang laro ng pananampalataya. Oo. Pero hindi laro ng tao. Laro ng mga nilalang sa kabilang mundo. Makalipas ang ilang araw, matapos ang insidente sa lumang kumbento, hindi na naging parehas ang lahat. Tahimik si Jerome. Hindi na siya nagsasalita. Kahit tinatanong ng mga doktor sa ospital, nakatingin lamang siya sa kisame. Parang may sinusundan na hindi nakikita. Si Ella naman ay madalas bangungutin. May sumusunod, sabi niya. May humihila sa akin habang natutulog ako. Habang si Miko umiwas na sa simbahan. Dasal, kahit krusipiho. Hindi ako sigurado kung anong sinasamba natin. Ani niya ay Clarice, na siyang tanging may pananalig pa ring buo. Ngunit kahit si Clarice ay hindi na rin ligtas. Isang gabi, habang nagdarasal siya sa kwarto ng lola niya, may tumawag sa kanyang pangalan. Clarice. Malamig ang boses. Parang galing sa ilalim ng lupa. Clarice. Tumigil siya sa pagdarasal. Tumingin sa paligid. Wala naman siyang kasama. Lumapit ka. Sabay may biglang lumang papel na lumipad sa bukas na bintana. Iyon ang parehong papel na ginamit nila sa laro. Ngunit ngayon, may bago nang nakasulat. Ikaw ang huling susubok. Sa pagitan ng pananampalataya at takot, anong pipiliin mo? Sa tulong ng kanyang lola, napag-alaman ni Clarice na ang larong iyon ay dating ritual ng mga consecrated guardians, mga tagapangalaga ng portal ng espiritual at pakamundo. Ginagawa lamang tuwing Semana Santa.
Panahong manipis ang belo sa pagitan ng mga mundo. Sinasadya itong isagawa ng apat para balanse. Apat na elemento. Ang apoy, tubig, hangin at lupa. Apat na tagapagdala ng pananampalataya. Kapag nagkulang, bubukas ang pinto sa mga nilalang ng dilim. Paliwanag ng lola niya habang hinihimas ang lumang kwintas. Pero lola, hindi kami dapat kasama nun. Diba? Hindi kami tagabantay. Hindi po. Pero tinawag kayo. Ng sino? Ng mga naiwan sa dilim. Biyernes Santo ulit. Eksaktong 1 linggo matapos ang laro. Hindi mapakali si Clarice. May panaginip siyang hindi na nawawala. Isang chapel na may durog na altar. 4 na anino. At isang nilalang na nakatayo sa gitna. May korona ng tingi at mata na itim na itim. Sa panaginip, palagi siyang tinatanong, lalaro ka ba muli? At palaging sumasagot ang sarili niya ng, kung ito ang paraan para tapusin ang lahat, oo. Gabi ng Biyernes Santo, dinala ni Clarice na Ella at Nico sa kumbento. Hindi nila gustong bumalik, pero alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Bakit kailangan pa nating bumalik dito? Tanong ni Ella. Nanginginig habang suot ang rosaryo na binasbasan ng pari. Dahil hindi pa tayo nakakalis, sagot ni Clarice. Nagsimula tayong 4, pero hindi pa tayo tapos. Paano si Jerome? Tanong ni Miko. Tumahimik si Clarice. Tumingin sa madilim na chapel. Nandito siya. Sa gitna ng altar, nakita nilang nakatayo si Jerome. Pero hindi siya iyon. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mata ay blanco. Hawak-hawak niya ang itim na kandila. Handa na ba kayong tapusin ang laro? Tanong niya. Pero ang boses ay hindi kanya. Muling nabuhay ang mga kandila. Muling nagsara ang mga pinto. Ngunit ngayon, mas malakas na ang presensya ng dilim. Bumulong ang hangin. Sa larong ito, wala nang pagbalik. Ang bagong tagubilin ay musbong sa altar. 4 lamang ang hakbang. Ngunit ito ay tila walang lunas. Una, isuko ang takot. Ikalawa, yakapin ang dilim. Ikatlo, harapin ang katotohanan. At ang ika-4, piliin ang pananampalataya. Paano natin ito isasagawa? Tanong ni Ella. Hindi na ito laro, sagot ni Clarice. Ito na ang pagsubok. Nag-umpisa sila. Una, tinanggal ni Ella ang rosaryo. Niyakap niya ang takot sa loob niya. Umiyak siya. Pero sa uli, nagdasal siya ng taimtim. Ikalawa, umikit si Miko sa gitna ng chapel. Pinayagan niyang palutin siya ng dilim. Narinig niya mga boses. Kasalanan, pagdududa, takot. Ngunit tumayo siya. Buo ang loob. Ikatlo, hinarap ni Clarice ang nilalang sa katawan ni Jerome. Tumingin siya sa kanyang kaibigan at sinabi, kung nandyan ka pa, lumaban ka, patawarin mo ang iyong sarili. May luha sa mata ni Jerome.
Isang iglap, nagliwanag ang kanyang mata. Nagbalik ang kanyang kaluluwa. Ikaapat, sabay-sabay silang tatlong lumuhod at nagdasal. Buong pusong nagdasal. Nabiyak ang altar. Tumigil ang hangin. Isang liwanag ang bumalot sa buong chapel. Isang kampana ang muling tumunog. Hindi ang kampana ng simbahan, kundi ang kampana ng pagtatapos. Ang nilalangin na pasigaw, tinupok ng liwanag. Tumigil ang gabi at bumalik ang katahimikan. Si Jerome ay bumagsak sa sahig. Umiyak, humihigbi. Si Miko ay lumapit sa kanya. Si Ella ay lumuhod, hawak ang rosaryo. Si Clarice naman ay tumayo, tumingala. Sa wakas, natapos na ang laro hindi kailanman dapat sinimulan. O natapos na nga ba? Kinabukasan, Sabado de Gloria. Muling sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari, ramdam ni na Clarice, Ella, Miko at Jerome ang init ng araw hindi bilang banta, kundi bilang pagkilong. Tahimik sila habang naglalakad paalis ng kumbento. Parang isang masamang panaginip na hindi na dapat balikan. Sigurado na tayong tapos na? Tanong ni Ella. Oo, sagot ni Clarice. Tapos na ang laro. At hindi na natin kailanman uulitin. Lumapit si Jerome, hawak ang putol na rosaryo. Pero may iniwan ito sa atin, niya. Lumingon si Clarice. Oo, pananampalataya at sugat. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbalik sila sa kanya-kanyang normal na buhay. Ngunit may mga pagbabago. Si Jerome ay naging tahimik, ngunit mas malalim ang pananampalataya. Madalas siyang magdasal at tumutulong sa simbahan. Si Ella ay mas naging palaban. Hindi na siya natatakot sa dilim. Pero palagi siyang may daladalang dasal. Si Miko, bagamat minsang naligaw sa pagdududa, ay muling bumalik ang pananampalataya. Ngayon bilang isang mapanuring mananampalataya, hindi bulag, pero totoo. Si Clarice, siya ang pinaka-naapektuhan. Araw-araw, ginigising siya ng pare-parehong panaginip. Isang larong paulit-ulit. 4 na anino. Isang nilalang na nagmamasid sa dilim. At isang tanong. Handa ka bang muling sumubok? Isang taon matapos ang insidente. Sa araw ng Biyernes Santo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number nagpadala ng mensahe. Gusto mo bang maglaro? Napabitiw si Clarice sa kanyang hawak na rosaryo. Tumibok ang puso niya ng mabilis. Tumayo siya at lumapit sa altar ng kwarto niya. Hindi ako natatakot. Pero hindi na ito dapat ulitin. Sunod na dumating ang mensahe. Hindi ka na pwedeng matras. Ikaw na ang bagong bantay. Sa tulong ng kanyang lola, nalaman ni Clarice ang matagal ng lihim. Ang larong pinagbabawal ay hindi lamang isang laro. Ito ay ritual ng pagpili. Bawat henerasyon, may 4 na tinatawag. 3 ang sinusubok. 1 ang papipiliin. At ang pipiliin ay magiging bagong tagapangalaga ng hagganan. Ang tanging taong kayang magsara ng pinto ng kadiliman kapag ito ay muling bumukas sa mga susunod na Semana Santa. Bakit ako? Tanong ni Clarice. Dahil ikaw ang
buo ang loob sa kanilang lahat. Sagot ng kanyang lola. At dahil ikaw ang hindi bumitaw sa pananampalataya. Tuwing Semana Santa, palihim na bumabalik si Clarice sa kumbento. Hindi para maglaro, kundi para magbantay. Sa tuwing tumutunog ang kampana ng alas 12 sa Biyernes Santo, siya ay nasa loob ng chapel, nagdarasal, nagbabantay, nag-aalay ng pananampalataya upang hindi muling mabuksan ang pinto. Dahil alam niya, ang dilim ay lagi naghihintay. Mga nilalang sa kabilang dako ay palagi nagmamasid. At ang laro, kahit tinapos na, ay maaaring magsimulang muli sa puso ng mga mapangahas. Sa isang sulok ng simbahan sa kanilang bayan, may isang lumang kahon na nakakandado. Sa ibabaw nito ay may nakasulat, para sa mga gustong sumubok muli. Basahin lamang ito tuwing Semana Santa. Ngunit alalahanin, hindi ito laro. Nagtataka ang ilang kabataan sa bagong henerasyon. Ano kaya ang laman ng kahon? Sino ang unang maglalakas loob? At kapag may magbubukas muli, magsisimulang muli ang larong ipinagbabawa.